Lahat ng meron tayo, ang ating buhay, talento, at biyaya ay galing sa Diyos. At may pananagutan tayo sa tamang paggamit ng mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya upang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa niya ito at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao na si Jesus ay isang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay responsibility. Pagiging mapanagutan. Ang responsibility, parang galing sa salitang response, able. Kaya responsible. Responsibility, response, ability. Ibig sabihin, our ability to respond. Kaya nga, saan tayo tumutugon? Tumutugon tayo sa isang nangungusap sa atin at itong nangungusap na ito ay nangungusap na may pagmamahal. Ang Diyos. Paano ba nangungusap ang Diyos sa atin? Sa maraming pamamaraan. At paano ipinapakita ng Diyos? Paano ipinahahayag ng Diyos? Paano ipinangungusap ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Sa maraming paraan. At yung pagmamahal ng Diyos na yon ay nararanasan natin, na ipapakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagbubuhos ng mga biyaya at pagpapala sa ating lahat. Ang lahat ay biyaya. Lahat tayo biniyayaan ng Diyos. Malaki man o maliit, marami man o kakaunti, lahat tayo biniyayaan ng Diyos.
At itong mga biyayang ito, itong mga pagpapalang ito, ay pagpapakita ng kanyang pagkalinga, ng kanyang pangangalaga, ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga, bago tayo makatugon, tayo ay response-able or able to respond. Kung itong pagmamahal ng Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga biyaya at pagpapala, hindi tayo makatutugon doon sa pagmamahal na yon kung hindi natin nakikita ito. Parang sa komunikasyon, di po ba? Kapag hindi mo naririnig ang sinasabi, paano ka tutugon? Kung hindi malinaw, baka mali rin ang iyong sagot. Mahalagang maging malinaw sa atin upang makatugon tayo ng tama at ng maayos. Yung communication, napakahalaga. And God is communicating Himself to us, His love sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapala at biyaya. Kaya nga tayo pinagkalooban, kaya nga tayo binibiyayaan. Pero kung hindi natin nakikita na ang lahat ng meron tayo ay pagpapala ng Diyos, doon tayo namamali ng tugon. Doon tayo namamali ng response sa Kanya. Kasi aakalain natin na kung ano yung meron tayo ay atin. Kapag ang tingin natin sa lahat ng meron tayo ay atin at ito'y nakuha natin dahil sa galing natin at sa pagsisikap natin, then we miss the point. Hindi natin naintindihan. Hindi natin nakuha ang tunay na mensahe ng Diyos. Na ano? Na ang lahat galing sa Kanya. Lahat pagmamayari niya. Kaya napakahalaga, itinuturo ng ating gospel today na ang lahat ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Tulad ng ubasan na binanggit dito. At darating ang panahon, tayong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos. Tayong lahat ay magbibigay ng dapat ay para sa Diyos. Bagamat lahat ay para sa Kanya, lahat ay Kanya, mga kapatid, hindi lahat hinihingi ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos, ibigay natin sa Kanya yung para sa Kanya. At ano yon? Pagmamahal. Pagmamahal. Sapagkat ang bigay niya sa atin, ang kaloob niya sa atin, pagmamahal. Ang tugon din natin, dapat pagmamahal. Mga kapatid, lahat ng meron tayo ay ibinigay niya dahil mahal niya tayo. Yung pamilya mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, yung mga anak mo, yung mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay, lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Pagpapala ng Diyos. Yung kabuhayan mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung bahay mo, yung sasakyan mo, lahat ng meron ka, pagmamayari ng Diyos yan. Galing sa Kanya yan. Ano man ang meron tayo, ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos, pati yung buhay natin. Ano ang patunay? Anytime, pwedeng kunin sa atin. Anytime, pwedeng mawala. Tayo mismo. Anytime pwede tayong mawala. Kaya nga napakahalagang maunawaan natin, no? Marinig natin ng malinaw, makita natin ng malinaw na lahat tayo ay sa Diyos. Nagmula tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. At ang tungkulin ng kalaban sa buhay natin, ang tungkulin ng Satanas sa buhay niya, ay nakawin tayo sa Diyos. Bagamat alam ni Satanas na tayo ay galing sa Diyos, ayaw niyang bumalik tayo sa Kanya. Sa pamamagitan ng ano? Yung puso natin at isip natin ay maiwan sa mga material na bagay, maiwan sa mundong ito, maiwan at hindi makauwi sa Diyos. At sana, ito yung bagay na wag nating hayaan. Pagmamayari tayo ng Diyos, galing tayo sa Diyos, tayo ay sa Diyos. Kaya tayong lahat, babalik sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming Diyos,
Ang lahat ay sa iyo, lahat pagmamayari mo. Nawa kami sa mundong ito ay maging mapanagutan, maging responsable sa paggamit ng lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin, upang sa ganon ay maibalik namin ang lahat sa iyo ng naaayon at nararapat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.